Diyos kay nagyapon ta. O I believe we have all to daghan tag masultig yun. Ilabi na kung ang atong mga kasinatian i-link nato tanan sa katuyuan sa Ginoo sa atong kinabuhi. O tanang panghitabo pod nga nahitabo sa atong kinabuhi, mga kagalaan, mga gigsuunan, I believe nga kung humanly speaking, in human point of view, mura og negative para nato, but ayaw lang yun pag bahalag mo negative ka sa possible nimo nga nakita, ayaw lang yung negatibo sa atong Ginoo. Kay wa gyud negatibong butang nga ihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi nga walay katuyuan. Dunay katuyuan ang Dios sa tanan. So mushare lang ko kamay sa pulong sa Dios. Mark chapter 4, manindog ta palihog. Mark chapter 4. So I will not dili na ko doon ang oras kay nakadungog ko dito ipahurot kay naay matiwas. Mark chapter 4 verse Okay, Mark chapter 4, no? Pulong sa Dios is the most important thing nga atog yung need para mo grow ta spiritually. Wala gyoy alternative ang pulong sa Ginoo. Dili pwedeng ilisan ni nato og mga encouragement nga madungga nato sa uban. Walay mulabaw sa pulong sa Dios. Wala gyud bisan unsa. Daghan tang makitaan nga mga encouraging statement sa Facebook, whether it be sa mga mga encouragement sa mga successful nga mga tawo, but ayaw ang tawag una-una ang mas nindot pa na sa pulong sa Ginoo. This is sweeter than honey and honeycomb, and it is more desired to than gold, or mas more precious than gold ang pulong sa Dios. Mark chapter 4 verse 36 down to verse 31. Ato ning pagadungan nagbasa. Kung naamo si Amen. Chapter 4 verse 36 down to verse 41. Atong dunganan, ready, go. And when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship. And there were also with him other little ships. And there arose a great storm and wind, and waves beat into the ship, so that it was now full. And he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow. And they awake him, and say unto him, Master, carest thou not that we perish? And he arose, and he rebuked the wind and the sea, and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. And he said unto them, Why are you so fearful? How is it that ye have no faith? Verse 41 altogether. And they feared exceedingly, and said one to another, What manner of man is this, that even the wind and the sea obey him? No, even sa tong pagbasa, makita ginato unsag gyud kagamhanan ang Ginoo. O I hope review po nato sometimes kay may pay bagyo mutuo pas Ginoo, which is they are not the one nga hinungdan namatay si Jesus. Dili sila gipakamatyan ni Jesus dito sa cross. Pero isa lang katingog sa Ginoo, mga kaigsuonan, misunod biya ang panahon. And I hope sa atong kinabuhi, even in our short meditation of God's Word this afternoon, God will somehow talk to us for us to set aside our fear and mga discouragement sa kinabuhi ug mututok ta sa gamhanang Dios nga musulbad sa bisan unsa nga sitwasyon sa atong kinabuhi. Magampo tamahan nga langit noon, balaan nga Dios. Salamat Lord sa imong mga pulong. Tuo mi Lord nga nagsugod ang among pagtuo pinaagi sa imong mga pulong, ug I believe mo grow ang among pagtuo pinaagi pod sa imong mga pulong. Tabangi lang mi ingon nga magtutuo nga wala unta mi amoy laktawan sa imong mga pulong, tuuhan unta ninamo tanan ingon sa naisulat, mahanaw pa man ang langit ug ang yuta apan ang imong mga pulong dili na gayud kini mahanaw. Tabangi mi nga mosalig diha kanimo sa nasayod nga di pa ulahi ang tanan,
duna pa kay dakong himuon sa imong mga katawhan aron ang imong himaya mapadayag sa imuhang simbahan. Gitugyan og gisalig ang tanan, in Jesus name I pray. Amen. Makapanglingkod, peace in the midst of storm. No, atong tan-awon ang istorya mga kigsuonan, no, nagtuo ko nga for how many times we heard this kind of story. We heard this kind of passage kadaghang panahon na dungog nato nga kini nga mga passage sa scripture nga si Jesus Christ one day sa samtang naa siya sa kalibutan, miabot ang panahon nga naa sila sa mga pagsangyaw, pagpangaayo sa mga masakiton, o miabot po ang time nga misugat sila og mga pagsulay og mga bagyos kinabuhi. No? I believe dunay purpose ang storm. Mga kaigsuonan, kung imong tan-awon ang Bible, daghan kaayong pwede nato i-consider nga storm sa atong kinabuhi. Daghan kaayong mga pagsulay, whether it be gibagyo ba ka og mga paglutos, gibagyo ba ka mga pagsulay, gibagyo ba ka og mga balatian, whatever kinds of storms you have, I believe dunay purpose ang Dios niya ng tanan. O kana atong tan-awon niining takna sa kapunon kay dunay pipila ka importanteng butang mahitungod sa mga kind of storm nga gusto sa Ginoong masabtan nimo aron for you to realize asa ka nga level sa Christian life. Tanan man ta dunay problema. Pero ang pangutana diha, kanang problema nga miabot nato, kanang problema nga niagian nato, asa man ta nga level karon sa Kristohanong kinabuhi, diin ang mga pagsulay miabot pud kanato. Like for example, we can look back the punishing storm of Jonah. Makita nato nga dunay bagyo nga ang hinungdan pagsilot, pagpanis, ilabi na sa time ni Jonah. Nahibaluta nga sa diha nga ang Ginoo nagpadala og dakong bagyo, dakong unos sa kadagatan tungod to sa iya ang paghampak ni Jonah. Kay kinsa ni si Jonah, kitang tanan na sayod nga kini si Jonah dunay time nga bitawag siya sa Ginoo, ipaadto sa isa ka lugar, misimang siya sa plano sa Dios, hinungdan nga ang Dios nasuko sa iyang kinabuhi o gipadalan siya bagyo. Meaning to say, we can look back in the punishing storm of Jonah. But hinumdumi nga dili lang usa ka klase ang mga bagyo. O dili lang usa ang tumong nganong dunay bagyo. Not just the punishing storm of Jonah, but also the purging storm of Job. Nagtuo ta mga kigsuonan nga speaking of pagkinabuhi, igi panghinambog yun si Job sa Dios ni Satanas. Nga tan-awan ning akong alagad ka si Job, wa nay mulabaw ani sa yuta. Grabe ni ka matinud-anon, usa nga dunay kahadlok sa Dios ug nagalikay sa kadautan. Pero mga kigsuonan, miabot ang storm sa iyang kinabuhi. What kind of storm nga miabot di sa time ni Job? Purging storm. Kay gusto sa Ginoong maputli ka. Kay naa siya'y mas labaw pang nindot himuon sa imong kinabuhi. Makita nato mga kigsuonan nga si Job mura gipanitan. Si Job nga mura og wala na gid niya halos tanan nga kung ikaw muhukom makayon ka, wa na gyud paglaom ning tawana. Pero tanawa kung sa nitabo ni Job. We know the story of Job, how the Lord blesses him because he was purged by the Lord. Muna nga kuanon gyud ka sa Ginoo. Kaning hinluan di ka sa Dios. Kaning og sa kahoy pa na pulungan di kaniya. Pulungan sa Dios ang mga babag sa iyang pagbubo sa imong panalangin. Gusto sa Dios nga inigbubo niya sa panalangin, kaligo gid ka ba? Mawala tong mga sanga-sanga nga nahimong babag nga ang ubang mga tubig di ka. Naba mo diha? Amen. Oh, makita gyud nato nga sa time ni Jonah wa gilaing hinungdan nganong gipadala og bagyo tungod sa iyang pagsupak. Pero makita po nimo nga sa time ni Job wa po'y laing hinungdan nganong gipadal-an si Job og mga pagsulay tungod kay giputli siya sa Dios ug mayo. Unang ingon si Job, but he knoweth the way that I take, and when he hath tried me, I shall come forth as gold.
Wow. Doon na po na purging storm. Kung sa mga kaigsuunan, mga kaigalaan, think for a while. Pamalandungig yun. Kung naa ka sa makaingon ka, grabe naman kadako ni akong pagsulay sa kinabuhi, maybe God is just purging you. Basin o gi-prepare lang ka sa Ginoo sa dako pa kaayo nga butang nga iyang himuon sa imong kinabuhi. Ayaw lang pagkawalag paglaom. Habang may buhay, may pag-asa. Halos kada Domingo na nato madungog i-quote sa atong pastor. But, naay mas nindot pa na. No? Ayaw yung guna-una nga negatibo gining mga storm sa kinabuhi. Kung nindot tong purging storm of Job, doon na po'y nindot pa na. O kinsa may nainumduman ninyo nga grabe yun po og pagsulay. Pero dili negatibo. Ha? The punishing storm of Jonah, the purging storm of Job, and also the preparing storm of Joseph. Amen. Giandam ka sa Diyos, ligi. Ayaw yung pag negatibo. Lord, nausa na magkuhanin mo naman, o grabe, gibundakan ko kalibutan. Prepare ka sa Ginoo. Gusto sa Ginoo nga inigbo mo niya sa panalangin, dili mo burot ang imong kasing-kasing. Dili gusto ang Ginoo nga inigbo mo sa panalangin, dili mo dako ang imong ulo nga mo'y hinungdan mahagbong na inuunta. Gusto sa Dios mga kaigsuonan nga sa diha nga moabot ka sa ingana nga hinumdumi nga dili na para sa imong kadautan. God is just protecting you for the falling of life. Giproteksyonan lang ka sa Ginoo nga dili ka mahagbong sa imong kinabuhi. Giproteksyonan ka sa Dios nga dili maguba ang imong kinabuhi. Kay musugot ka sa dili samtang naa pa kaning kalibutan na do na gyud yawa nga gustong muguba nimo. Ug kung dili ta preparado, mao na hinungdan nga mga daot ang atong kinabuhi. Pero kung sa nahitabo sa kinabuhi ni Joseph, the storm of Joseph, the storm that God nga gipaabot sa kinabuhi ni Joseph, that is just the preparing storm. Kay gusto sa Ginoo nga kadtong damgo nga gipadamgo niya ni Joseph, mahitabo tong tanan, pero sa wa pa to nahitabo, grabe pod ang mga pagsulay nga miabot sa kinabuhi ni Joseph. Pero mga kaigsuonan, we know that how the Lord delivered His people through the hand of Joseph. Amen. Grabe ang pag-prepare sa Ginoo sa kinabuhi ni Joseph. Ikaw ba, gi-prepare ka sa Ginoo? Wa may lain magamit sa Ginoo God aron ang iyang himaya mapadayag. Ikaw man kay giluwas ka niya. Giluwas ka sa Dios aron magamit ka nga ang iyang himaya mapadayag sa imong kinabuhi nga tinuod gyud ni Dios aning mga tawhana. Ayaw pagkawalang paglaom. Ngano man naay paglaom, naagali imkuop. Paglaom ay buob na ay asa na ay kung sabi na niya card na ay taghan, pero ang paglaom nga ihatag sa Ginoo mao na ang paglaom nga dili mahatag og tawo. Walay tawong makahatag sa paglaom nga giandam sa Dios alang kanimo. Namo, the punishing storm of Jonah, the purging storm of Job, and the preparing storm of Joseph. Mga kaigsuonan, in conclusion, conclusion na ta. Aron na ay 1 minute may bilin sa mo tiwas. Okay. During in the storms of life. Ngan unsa ganito atong hinungdan? Hinungdan. Unsa ganito atong isgutan? Peace in the midst of storm. So dapat magmalinawo na karon. Kay giandam ra man ka sa Ginoo. Gi-purge ra man ka sa Ginoo. Anong naunsa man ka nga mura man ka og murag diha ra kataman. Dili ka diha taman oy. Gusto sa Ginoo, tiaw mo na sa diha nga ang mga apostles na naglawig sa kadagatan. Kauban nilang Ginoo naratol. Lord, carries thou not that we perish. Wa ta kay
makialam nga mga daot, mga laglag tani, mga lunod tani. Ingon ang Ginoo, peace be still. Peace in the midst of storm. Why? Pipila lang ka butang, dali lang. Una, because of His abiding presence. Anong di pa ta magmalinawon tungod kay wa kabiyahe sa Dios? Naa siya kauban kanunay. I will never leave thee nor forsake thee. Look, pastor, mura man ko gibiyaan, mura gibiyaan, 100% mura gid ka gibiyaan. Pero wa gid ka biyahe. Ayaw gid nang bahala unsa magawa ni mura kog maipirno. Basta mura maipirno, 100% sugot ana. Kuyaw anak mura kag malangit. Okay. Hawak ka anak, mura kag unggoy or mura kag tawo? Bahala ingnon kog mura kag unggoy. Kaysa ingnon ko no sa kag mura kag tawo. Di ko tawo. Ganong dito dapat kalma lang ta kung naay mga pagsulay o ako kabalo kung sa kahimtang nimo, but I would say peace in the midst of storm. Why? Because of His abiding presence. Amen. Di lang kay abiding presence, but also His assuring promise. Na ay saad ang Ginoo nga dili ra kataman diha, uy manabok ta. Gusto sa Ginoo mo tabok ra mo, dili wa na ingon ang Ginoo magpundo natong tunga. Ingon ang Ginoo mo tabok ta. Kubot pa sabot, mulatas ra gid mo anang mga pagsulay, mulatas ra gid ka sa bagyo. Ayaw gyud focus sa bagyo, focus sa tag-iya sa bagyo nga maong Ginoo. Gipahulong niyang bagyo. Not just His assuring promise, abiding presence, but also His amazing power. Naagi gahom ang Ginoo. Tiaw mo na, gipahulong niya tong sa ito gipahulong niya? Dagat o bagyo. Nalinaw, piting linawa. Bot pasabot kung paminaw mo, kung pahunungon na sa Ginoo o unsay kahimtang ni Moron, wa na'y makapugong anak. Amen. Paabot sa iya ang saad. Salig sa iya ang gahom. Dunay amazing power. Ano man? Kay last. Anong gusto sa Ginoo may tabo na sa atong kinabuhi? Because of awaiting praises. Gusto sa Dios nga magdahig kaniya kanunay. Moabot ang awaiting praises kanusa? Verse 41, last verse, atong basahon. Unsay gisulti sa Bible? And they feared exceedingly and said one to another, what manner of... Unsa man na? Pagdahig. Gusto sa Dios nga iniglabang nimo sa mga pagsulay, makaingon kag Lord, dalaygon ang Ginoo. Sama ni Job, the Lord gave, the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Amen. Mga kaigsuonan, are you in the midst of storm? And what kind of storms do you have? Problema, kasakit, pagsulay, pagantos, pagmalinawon. Ngano na ay presensya sa Ginoo di kaniya biyaan. His abiding presence, His assuring power, promise, His amazing power. Why? Because dunay nagpaabot nga pagdayeg. Gusto sa Dios nga daygon kaniya. Mas tamis ang pagdayeg sa dihang makalatas na ka sa mga pagsulay. O makaingon ka, Lord, salamat. Dalaygon ang Dios nining takna sa kapunon, mga kaigsuonan. Maybe makaingon ta nga mubo to nga mensahe, pero nagtuo ko nga tinuod to nga mensahe. Ang atong kinabuhi dili ni exempted sa mga pagsulay. Dili gusto ang Ginoo ma-surprise ka kaysa di pa ka sa samtang naapata ning kalibutan na naagyod ang mga pagsulay sa kinabuhi. Mo binang nahimugso ang programa kaniadto ni Doktora Abogada Lourdes Libres Rosaroso sa DYHPCBO sa programa nga nagauluhan kini ang akong suliran nga matud pa niya sa pagkahimugso nato aning kalibutana gikaluhaan na tandaan sa atong mga suliran o problema. Way tawong way problema na to. Pero salamat na ay Diyos mo sulbad sa atong mga problema.
Naay Dios nagsaad nga dili kaniya pasagdan panahon sa problema. Ug naay Dios nagsaad nga duna siya dakong katuyuan human sa mga problema sa kinabuhi. Aron ang pagdayeg ug paghimaya maana ang adto sa Dios. Hinaut ta mga kagalaan, mga kigsuunan, ang atong isgutan, peace in the midst of storm. We can see the punishing storm of Jonah, the purging storm of Job, and the preparing storm of Joseph. Gusto sa Ginoong magmalinawon nga numan kaysa diha nga naa ka sa mga pagsulay, wa kaniya biyai. Dunay abiding presence, assuring promise, amazing power, and awaits praises. Dalaygon ang Dios na intak na sa kapunon, ang Dios magpanalangin siyang mga pulong. Akong iuli ug ibalik sa atong pastor